at mayroong maraming mga bahagi at ang lahat ng mga bahagi ng katawan, bagaman marami, ay isang katawan, gayon din naman kay Kristo. Sapagkat sa isang Espiritu, tayong lahat ay binautismuhan sa isang katawan, mga Hudyo o mga Grego, mga alipin o mga Malaya, at tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Sapagkat ang katawan ay hindi binubuo ng isang bahagi lamang, kundi ng marami. Kung sasabihin ng paa, dahil hindi ako kamay, hindi ako kabilang sa katawan. Hindi dahil doon ay hindi na siya bahagi ng katawan. At kung sasabihin ng tainga, dahil hindi ako mata, hindi ako kabilang sa katawan. Hindi dahil doon ay hindi na siya bahagi ng katawan. Kung ang buong katawan ay mata, nasaan ang pandinig? Kung ang buong katawan ay tainga, nasaan ang pangamoy? Ngunit ngayon, inilagay ng Diyos ang bawat isa sa mga bahagi ng katawan ayon sa kanyang nais. Kung ang lahat ay isang bahagi lamang, nasaan ang katawan? Ngunit ngayon, marami ang mga bahagi, ngunit isa lamang ang katawan. Hindi maaaring sabihin ng mata sa kamay, hindi kita kailangan, o ng ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Sa katunayan, ang mga bahagi ng katawan na tila lalong mahina ay mas kailangan. At ang mga bahagi ng katawan na inaakala natin kulang sa kapurihan ay pinag-uukulan natin ng lalong malaking kapurihan. At ang mga bahagi nating hindi kaaya-aya ay may lalong malaking kagandahan. Ngunit ang mga bahagi nating maganda ay hindi na nangangailangan nito. Gayunman, binuo ng Diyos ang katawan at binigyan ng lalong malaking karangalan ang bahaging kulang nito, upang huwag magkaroon ng pagkakabahabahagi sa katawan, kundi ang mga bahagi ay magkaroon ng magkakatulad na pagmalasakit sa isa't isa. Kung ang isang bahagi ay nagdurusa, ang lahat ng mga bahagi ay nakikiramay. Kung ang isang bahagi ay pinapupurihan, ang lahat ng mga bahagi ay nakikigalak. Kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa ay bahagi nito. Naway dagdag ng Diyos ang kanyang pagpapala sa pagkabasa sa kanyang salita. Dito sa ating binasa, unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto ay isinulat para sa isang iglesia na naharap sa mga pagkakabahabahagi o paksyon at makamundong pag-uugali. Tinalakay niya rito ang mga partikular na problema gaya ng pag-aaway, mga usapin sa batas, at kalituhan tungkol sa mga spiritual gifts. Binibigyang diin ni Apostol Pablo na ang iglesia ay dapat italaga sa pundasyon ni Kristo at gabayan ng pag-ibig. Ang central theme ng sulat na ito ay ang pagkakaisa ng church sa pamamagitan ng pagka-Panginoon ng ating Panginoon sa Kristo. Ipinapakita nito kung paano ang biyaya ng Diyos ay bumabago sa isang magulong grupo ng mga tao para maging isang banal na templo. Isinulat ito ni Pablo para ituwid ang mga maling pananaw ng mga mananampalataya sa Korinto at tawagin silang muli sa buhay na banal at may pagtutulungan. Gusto niyang maunawaan nila ang kanilang iba-ibang regalo ay para sa paglilingkod sa isa't isa. Yung regalo, yung mga talento na ibinigay sa kanila ng Diyos. Hindi para maging dahilan ng pagmamataas. Ngayon, ang pamagat ng pangaral na ito ay The Harmony of the Chosen Body, ang pagkakaisa ng piniling katawan. At sa introduction natin ay, alam niyo noong July 21, 1974, nasaksihan ng Pilipinas ang isang makasaysayang sandali ng ang pinakaunang Miss Universe pageant ay naginanap sa bansa ay nagtapos sa isang malaking parada. Ito ay isang araw na nagpakita ng ganda at kultura ng ating mga isla sa buong mundo. Ako ay buhay na ng panahon na yan sapagkat ako isinilang noong 1973. Na itong pangyayari niyan ay nagbuklod sa mga Pilipino sa isang pambihirang sandali
ng pambansang pagmamalaki. Ang mga tao mula sa iba't ibang probinsya ay nakaramdam na bahagi sila ng iisang selebrasyon, anuman ang kanilang lokal na dialekto o pinagmulan. Ngayon, kung paanong ang isang pambansang kaganapan ay kayang pagbuklurin ang iba-ibang tao, nagsalita si Pablo tungkol sa isang mas malalim at walang hanggang pagkakaisa. Ginamit niya ang katawan ng tao para ipaliwanag kung paanong pinagsasama ng Diyos ang iba-ibang tao sa isang spiritual reality. Ngayon, ating balikan yung ating bibigyan ng diin dito sa verse 12. Babasahin ko sa English. For just as the body is one and has many members, and all the members of the body, though many, are one body, so it is with Christ. For in one Spirit we were all baptized into one body, Jews or Greeks, slaves or free, and all were made to drink of one Spirit. For the body does not consist of one member, but of many. If the foot should say, because I am not a hand, I do not belong to the body, that would not make it any less a part of the body. And if the ear should say, because I am not an eye, I do not belong to the body, that would not make it any less a part of the body. If the whole body were an eye, where would be the sense of hearing? If the whole body were an ear, what would make, hindi ko na mabasa na sa ilalim. Pero dito po, may ginamit dito si Apostol Pablo na body. At yan, sa mga talatang ginagamit niya yung body, yung salitang Grego na soma, yun yung body. Para ilarawan ang iglesia bilang isang buhay na organismo. Binigyang diin niya na ang Espiritu Santo ang nagpasimula ng pagkakaisang ito sa pamamagitan ng bautismo kay Kristo. Ipinapakita ng teksto na ang pagkakaiba-iba ay hindi aksidente, kundi isang banal na disenyo. Diversity is a divine design among the people in the church. So ikinatwiran ni Pablo na kung ang bawat bahagi ay magkakapareho, ang katawan ay hindi gagana ng maayos. Ang bahagi ito ay nagtuturo sa atin tungkol sa soberanya ng Diyos sa paglalagay ng mga membro sa iglesia kung saan niya gusto. Sinasalamin nito ang katotohanan na ang ating kaligtasan ay gawa ng Espiritu na naglalagay sa atin sa isang komunidad. Hindi tayo ang pumipili ng ating lugar sa katawan. Ang Diyos ang nagtatalaga nito ayon sa kanyang perfectong kalooban. God assigns our place in the body according to His perfect will. Si Jesucristo ang tinutukoy na ulo ng katawang ito. Ang pagkakaisa na ating naranasan ay hindi base sa ating sariling pagsisikap, kundi sa ating pinagsasaluhang buhay sa Kanya. Our shared life in Him. Dahil si Kristo ay isa, ang Kanyang katawan ay dapat ding maging isa, na nagpapakita ng Kanyang karakter sa mundo sa pamagitan ng ating pagmamalasakit sa isa't isa. Ngayon, meron lang tayong gustong lilinawin tungkol sa bagay na yan. Unity means uniformity. Yun ang iniisip ng marami. Kaya nga, ang Iglesia ni Cristo, yung kanilang pagiging isa, yung unity nila, pinapakita nila sa kanilang uniformity. Isa lang binoboto nila, di ba? Pati yung pananamit nila, may mga uniform din sila, at kailangan isang isipan sila. Pero, hindi po tayo naniniwala dyan. Unity does not mean uniformity, na parang mangyari, dinidiktahan ng mga membro. Marami ang nag-aakala na ang lahat ay dapat kumilos at magmukhang pareho para magkaisa. Ang biblikal na pagkakaisa, mga kapatid, ay lumalago sa mga pagkakaiba na ginagamit para sa isang layunin. At meron ding ilang nag-iisip na some members are unnecessary. May mga membro na hindi kailangan.
Hindi po tayo naniniwala dyan sapagkat all members are essential. They are necessary. Madalas maramdaman ng mga tao na kung wala silang pampublikong tungkulin, hindi sila mahalaga. Nilinaw ni Pablo na ang bawat bahagi ay mahalaga para maging buo ang katawan. Kaya nga, ito yung pag-iingat natin. Dapat tayong mag-ingat na huwag hayaang ang inggit o ang pakiramdam na tayo ay mas mababa ang maghati sa iglesia. Kapag ikinukumpara natin ang ating sarili sa iba, tinatanggihan natin ang karunungan ng Diyos sa kung paano niya tayo nilikha. Ay taliwas naman din doon sa hindi natin kaisa na iniisip niya na siya ay kakaiba sapagkat siya ay nakahigit sa mga iba. So we must be careful not to let jealousy or a sense of inferiority divide the church. When we compare ourselves to others, we reject God's wisdom in how He made us. Kaya ito yung ating mensahe. God joins many parts into one single frame to serve His purpose and honor His name. So pinagsasama-sama ng Diyos ang maraming bahagi sa isang balangkas upang paglingkuran ang kanyang layunin at parangalan ang kanyang pangalan. Ito ay nangangahulugan na habang tayong lahat ay mga natatanging individual, sadyang pinagduktong-duktong tayo ng Diyos sa isang espiritual na pamilya. Ang ating pagkakaiba ay hindi isang pagkakamali, kundi isang kagamitan para matupad ang misyon na ibinigay ng Diyos sa kanyang iglesia. Ito yung tanong sa atin. Paano ginagawa ng Espiritu ang pagkakaisang ito sa atin? At bakit dapat nating pahalagahan ang bawat natatanging bahagi? Meron po tayong dalawang sagot sa dalawang tanong na yan. Una, sagot do sa unang tanong ay, the Spirit unites us through a shared identity in Christ. At pangalawa ay, we must value every part because God designed the body to need variety. Okay? The Spirit unites us through a shared identity in Christ, and we must value every part because God designed the body to need variety. So, yung una nating sagot, yan ang ating bibigyan ng diin ngayon. The Spirit unites us through a shared identity in Christ. Ayon sa 1 Corinthians 12:13, for by one Spirit, sa pamagitan daw ng Spirit, isang Espiritu, ang Holy Spirit, we were all baptized into one body. Ipinapaliwanag ni Pablo na binabautismuhan ng Espiritu ang lahat ng mananampalataya sa isang katawan na sumisira doon sa mga hadlang sa lipunan. Sumisira ito sa lahi at maging sa ekonomiya. Kasi yung mga barriers ito yung naging hadlang ng pagkakaisa social, racial, and economic barriers. Kasi alam niyo ang pinaghuhugutan dito ni Apostol Pablo sa panahon niya, doon sa Roman world, ang mga tao doon ay mahigpit na nahati ayon sa status. Ang mga Hudyo at Grego ay madalas mag-away at ang agwat sa pagitan ng mga alipin at Malaya ay napakalaki. Ang mensahe ni Pablo ay radikal dahil sinasabi nito na sa loob ng iglesia, ang mga paghahating ito ay hindi na nagtatakda ng halaga ng isang tao. So, status division does not define a person's worth in the church. Ngayon, sa ngayon, naharap pa rin tayo sa mga pagkakabahabahagi base sa politika, sa kayamanan, o sa ating pinagmulan. Ang tekstong ito ay nagpapaalala sa atin na ang ating pangunahing pagkakilanlan ay hindi ang ating trabaho o katayuan sa lipunan, kundi ang ating pagkakalagay kay Kristo sa pamagitan ng Espiritu Santo. Our primary identity is our placement in Christ by the Holy Spirit. Ang nais lang nating iparating ay ito. In one Spirit, we are all made new, bound together by a love
that is true. Sa isang Espiritu, tayong lahat ay ginawang bago. Pinagbuklod ng pag-ibig na tapat at totoo. Yung pag-ibig ng Diyos. Okay? Ang Espiritu Santo ay hindi lang tayo ginagawang mas mabuting tao. Ginagawa niya tayong bahagi ng isang bagong sangkatauhan. Ang buklod na ito ay mas matatag kaysa sa dugo o kultura dahil ang Diyos mismo ang gumawa nito. Kaya minsan nasasabi natin mas maigi pa yung ating kapatiran kaysa doon sa ating kamag-anakan. Alam nyo ba, noong taong 2023, nakabuo ang mga scientists ng isang bagong uri ng biological adhesive or pandikit na inspirasyon na kung paano kumakapit ang mga mussels sa mga bato sa karagatan. Ang material na ito ay kayang pagdikitin ang iba-ibang surface kahit sa ilalim ng matinding pressure at magulong tubig. Katulad ng kung paano pinagbubuklod ng Espiritu ang iglesia. So kung paano ang biological adhesive, so hindi pala siya chemical, ay lumilika ng hindi matitibag na ugnayan sa gitna ng pinakamagulong sitwasyon sa ilalim ng dagat, ang Espiritu Santo naman ang nagsisilbing pinakamabisang spiritual glue na nagpapanatili sa pagkakaisa at katatagan ng church sa kabila ng mga panlabas na panggigipit ng isang divided world. Kaya nga, sinasabi sa atin sa Ephesians chapter 4, verse 3, make every effort to keep yourselves united in the Spirit, binding yourselves together with peace. So, dito pala, sinasabi sa atin na tayo nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa pagitan ng buklod ng kapayapaan. Kaya ang talatang ito ay nagpapatibay na ang pagkakaisa ay isang bagay na ibinigay na sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang ating tukulin ay hindi ang likhain ng pagkakaisang ito, kundi ang bantayan at panatilihin ito dahil ang pagkakaisa ay tunay na napakahalaga. So bilang ilustrasyon, tingnan ninyo ang isang malaking orkestra kung saan may mga violin, flauta, at mga tambol. Ang bawat instrumento ay gumagawa ng iba-ibang tunog. Bilang paghahambing, kung ang bawat musikero ay tutugtog ng sarili nilang kanta, magiging maingay lang ito. Pero kapag sinunod nila ang meron doong conductor nasa unahan, at meron silang isa lang sheet music, ang iba-ibang tunog ay lilikha ng isang magandang symphony. Sa church, ang Espiritu Santo ang konduktor na gumagawa sa ating iba-ibang buhay na magtunog ng iisang kanta. Sa Aklat ng Gawa, chapter 10, si Pedro ay isang striktong Hudyo na nag-aakalang hindi siya dapat makisama sa mga hentil, gaya ni Cornelio. Pero ipinakita ng Espiritu Santo kay Pedro na ang Diyos ay hindi nagtatangi. Nang bumaba ang Espiritu kay Cornelio at sa kanyang sambahayan, na-realize ni Pedro na pinagsasama ng Diyos ang mga taong magkaiba sa isang pamilya. Sabi nga ni George Spurgeon, the church is not a gallery for the exhibition of eminent Christians, but a school for the education of imperfect ones. So ang iglesia daw ay hindi isang galeriya para sa exhibition ng mga tanyag na Kristiyano, kundi isang paaralan para sa edukasyon ng mga taong hindi perpekto. Ipinapaalala ni Spurgeon sa atin na ang iglesia ay isang lugar kung saan sama-sama tayong inuhubog ng Diyos. Nagkakaisa tayo hindi dahil perpekto tayo, kundi dahil tayong lahat ay tinuturuan ng isang biyaya. Kaya nga, nalagay tayo sa isang hamon. Are you willing to embrace someone in this church who is completely different from you in status or personality? Handa ka bang tanggapin ang isang tao sa iglesyang ito na ganap nakakaiba sa iyong pagdating sa status o personalidad? Maaari sabihin mo, nahirapan akong makipag-usap sa mga taong hindi ko kapareho ng mga interes. Ito masasabi ko sa iyo, kapatid. Alalahanin mo na ang iyong pinaka malalim na interes ay si Kristo. At kabahagi mo siya.
sa bawat mananampalataya dito sa iglesia. Pwede mo ring masasabi, ito yung nararamdaman mo. Hindi ako belong. Hindi ko pakaramdam na kabilang ako diyan dahil sa aking pinagmulan. Tandaan mo kapatid, inilagay ka na rito ng Espiritu. Belong ka. Dahil sinabi ng Diyos, nakabilang ka. So, halimbawa, merong isang mayamang negosyante at isang service worker nakaupo sa isang upuan, nagsasalo sa isang tinapay, at ipinapanalangin ang pamilya ng isa't isa. Ito yung kapangyarihan ng Espiritu sa ibabaw ng social class. At ganyan na nangyayari sa loob ng iglesia. Hindi mo na malaman kung sino yung nasa mataas na status, na posisyon, at sino yung nasa mababang lugar. Isipin mo ang kwento ng isang medical team noong 2018 na nagpunta sa isang malayong baryo sa kabundukan ng Asia. Habang handa na ang mga surgeon na mag-opera sila, hindi sila makapagsimula dahil walang stable na kuryente sa baryo. Isang tahimik na technician na hindi naman doktor ang gumugol ng maraming oras para bumuo ng isang solar power generator mula sa mga scrap parts. Dahil sa kanyang partikular na technical skill, sa wakas ay nagawa ng medical team ang mga life-saving surgery para sa mahigit na 50 bata doon sa lugar na yon. Kung wala ang technician, ang kaalaman ng mga surgeon ay magiging walang silbi sa environment na iyon. Kaya, bilang aplikasyon, halimbawa, ito pwede mong gawin. Invite someone new to lunch. So, kapag merong bago na bisita, pwede mo siyang imbitahan. At itong simple act ng hospitality, sinisira to yung pagkailang at bumubuo siya ng pagbubuklod na sinimulan na ng Espiritu. Kaya ang simpleng gawain ito ng pagpapatuloy or hospitality ay nagpapatibay sa pagkakaisa na itinanatag na ng una ng Espiritu Santo sa atin. Pwede mo ring ipanalangin ng partikular ang mga taong madalas mong hindi pinapansin. At kapag ginawa mo yan, ang nangyayari, binabago ng panalangin kung paano natin tinitingnan ang ating mga kapatid. Kapag idinadalangin natin ang isang tao sa Diyos, nagsisimula nating makita sila sa pamagitan ng kanyang mga mata sa halip na sa sarili nating mga prejudice. Kahit yung apila ko sa inyo mga kapatid, itigil na natin ang pagtingin sa isa't isa gamit ang makamundong mga mata. Turuan natin ang gawa ng Espiritu sa bawat taong katabi natin ngayon. So doon sa tanong natin, why must we value every distinct part? Ang sagot ay, we must value every part because God designed the body to need variety. Dinisenyo ng Diyos ang katawan ng mga ilangan ng pagkakaiba-iba. Tingnan natin yung verse 14 hanggang 17. Nasabi doon, sapagkat ang katawan ay hindi binubuo ng isang bahagi lamang, kundi ng marami. Kung sasabihin ng paa, dahil hindi ako kamay, hindi ako kabilang sa katawan, hindi dahil doon ay hindi na siya bahagi ng katawan. At kung sasabihin ng tainga, dahil hindi ako mata, hindi na ako kabilang sa katawan. Hindi dahil doon ay hindi na siya bahagi ng katawan. Kung ang buong katawan ay mata, nasaan ang pandinig? Kung ang buong katawan ay tainga, nasaan ang pang-amoy? So, sa pagsusuri natin sa mga talatang 14 hanggang 17, dito ay ginamit ni Pablo ang humor para nakakatawa at lohika para ipakita kung gaano katawa-tawa kung ang katawan ay isa lamang higanting mata o tainga. Ang bawat bahagi ay may partikular na tungkulin na hindi kayang gawin ng iba.
Yan ang tinutukoy dyan. Sa Korinto kasi, ang background dyan, yung mga tao, nagpapaligsahan sila para sa mga pinakamagandang regalo sa kanilang Diyos, yung mga talento nila. Gusto na lahat ang mga agaw pansing talento na nakikita ng marami, ng publiko. Ipinunto ni Pablo na ang pagkakaiba-iba ay kailangan para mabuhay. Ang katawan na puro mata lang ay hindi makakarinig ng panganib. Ang katawan na puro tainga lang ay hindi makakita ng daan. Sa panahon ngayon, madalas nating pinapahalagaan ang mga tao base sa kanilang talento o kung gaano kalaki ang kanilang naiambag na pera. Pero sinasabi ng Diyos na ang tahimik na tumutulong ay kailangan din gaya ng malakas na nangangaral. Kung walang iba-ibang tungkulin, ang iglesia ay nagiging baldado. Ang punto lamang mga kapatid ay ito. Ang bawat maliit na bahagi ay may tungkulin para ang katawan ay manatiling maayos sa bawat sandali. Every small part has a role to play to keep the body healthy every day. So, walang extra sa kaharian ng Diyos. Kung narito ka, ito ay dahil ang katawan ay hindi kumpleto kung wala ang iyong partikular na ambag. Alam niyo ba na ang katawan pala ng tao ay may humigit kumulang na 37 trillion na cells. Kahit ang pinakamalit na cell sa iyong hinlalaki sa paa ay may parehong DNA gaya ng mga cell sa iyong utak. Magkakaiba sila ng itsura at trabaho, pero lahat sila ay nakaprogram para magtrabaho para sa buhay ng iisang tao. Ano ang tinuturo sa atin? Tungkulin ng bawat cell na may isang DNA, ngunit magkakaibang tungkulin. Ang bawat membro na simbahan ay pinagbubuklod ng iisang espiritu upang magsilbi sa isang katawan ni Kristo. Kaya iisang source, ang DNA ng cells sa paa ay kapareho ng sa utak. Gayun din ang espiritu sa likod ng maliit na gawain ay siya ring espiritu sa likod ng malaking gawain. Iisang layunin. Hindi naglalaban-laban ng mga cells. Lahat sila ay nagtutulungan para mabuhay ang tao na iyon. Kaya nga sabi sa atin sa Romans 12:4, sapagkat kung paanong sa isang katawan ay meron tayong maraming mga bahagi, at ang lahat ng mga bahagi ay hindi pare-pareho ang gawain. Sabi, for just as in one body we have many parts, and the parts do not all have the same function, so we, though many, make up one body in Christ, and individually we are all parts of one another. Kinukumpirma ng talatang ito na ang pagkakaiba-iba sa tungkulin ay isang pamantayan sa creation ng Lord. Hinihikayat tayo nito na maging kontento sa partikular na trabahong ibinigay ng Diyos sa atin. Bilang ilustrasyon, isipin mo ang isang komplikadong orasan. Mayroon itong malalaking kamay na nagsasabi ng oras, pero sa loob may mga maliliit na gear na hindi nakikita ng sino man. Kung tatanggalin mo ang isa sa mga maliliit at nakatagong gear na iyon, hihinto ang paggalaw ng malalaking kamay. Ang mga bahaging nakikita ay umaasa sa mga bahaging hindi nakikita. Sa parehong paraan, ang ministeryo ng iglesia ay umaasa sa mga panalangin at paglilingkod ng mga nagtatrabaho sa likod ng mga eksena. Tingnan mo si Moises, isa siyang mahusay na leader, pero hindi niya kayang pangunahan ng Israel ng mag-isa. Doon sa Exodus 17, nang mapagod ang kanyang mga kamay habang may labanan, tumayo si Aaron at Hur sa bawat tabi niya para alalayan ang kanyang mga kamay. Si Moises ang mukha ng pamumuno, pero kung wala ang suporta ng iba, natalo sana sila sa labanan. Ipinakita nito na ang bawat tungkulin ay mahalaga para sa tagumpay. Sabi nga ni Mother Teresa, God has not called me to be successful. He has called me to be faithful. So, ganyan din tayo mga kapatid. Tinawag na tayo para maging tapat, hindi para maging matagumpay. This reminds us na ang ating value
ay wala sa kung gaano tayo napapansin. Hindi sa kundi sa kung gaano tayo katapat sa gawaing itinalaga ng Diyos sa atin. Yun ang pagiging faithful. Kaya nga, ito yung hamon. Will you stop comparing your gift to others and start using it for the good of the church? Ititigil mo na ba ang pagkumpara ng iyong regalo sa iba at magsimulang gamitin ang kaloob na yon para sa ikabubuti ng iglesyang ito? Maaaring masabi mo, sa tingin ko, wala akong special na mayaalok. I don't think I have anything special to offer. Ang sagot ko naman, ang Diyos ay hindi nagkakamali. No? Kung ikaw ay kay Kristo, meron kang layunin na walang ibang makakapuno. God does not make mistakes. If you are in Christ, you have a purpose that no one else can fill. Pwede mong sasabihin, masyado akong busy. Masyado akong busy para makailan. I am too busy to get involved. Wag ganyan. No? Naghihirap ang katawan kapag ang isang bahagi ay huminto sa pagtatrabaho. Ang iyong paikilahok ay usapin ng kalusugan ng iglesia. The body suffers when a part stops working. Your involvement is a matter of the church health. Pasinin mo yung sitwasyon. Isang lola na hindi masyadong makalakad pero gumugugol ng maraming oras sa panalangin para sa mga kabataan ng church. Siya ay kasing halaga din ng kabataang nangunguna sa mga awitin. Ganun po iyon. Isipin mo, isang maliit na community. No? Meron silang community project kung saan nagtipon ng mga magkakapitbahay para bumuo ng isang playground. Habang marami ang nakatutok sa construction, isang matandang babae ang buong araw nagbibigay ng tubig at encouragement sa mga manggagawa. Kung wala ang kanyang pag-aalaga, mapapagod sana ang mga manggagawa at hihinto. Ang kanyang tila maliit na gawain ang nagsisilbing parang gasolina, kumbaga sasakyan, para matapos ang buong proyekto. Kaya as practical application, alamin mo ang isang bagay na magaling ka at ialok ito sa isang church leader. Pwedeng this week or sa mga susunod na panahon. Ang aktibong pag-aalok ng iyong galing ay tumutulong sa iglesia na gumana bilang isang buo at malusog na katawan. Magpasalamat ka sa isang taong nagtatrabaho sa background, ano man ang kanyang ginagawa. Maging tagalis man siya o ano pa man. Ang pagkilala sa tahimik na paglilingkod ng iba ay pumipigil sa espiritu ng paligsahan at pagmamataas. Kaya, this is my appeal. Every part of you was made by God for a reason. Do not hide your gift and do not look down on the gifts of others. Ang bawat bahagi ay ginawa ng Diyos para sa isang dahilan. Huwag mong itago ang iyong kaloob o yung talento at huwag mong hamakin ang mga talento ng iba. As by conclusion, many members but one holy frame, one spirit working in Jesus' name. So maraming bahagi pero isang banal na balangkas. Isang spirito na gumagawa sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Ibig sabihin to, ang ating pagkakaiba-iba, ang mismong ginagamit ng Diyos para ipakita ang kanyang kadakilaan. Kapag nagtutulungan tayo sa kabila ng ating mga pagkakaiba, nakikita ng mundo na si Jesus ay tunay dahil siya lang ang kayang magbuklod sa mga taong napakaiba sa isa't isa. At ito ay sa pamagitan ng pag-ibig. Tayo tumayo at tayo manalangin. Ama sa langit, nagpapasalamat po kami sa paggawa mo po sa amin na bahagi ng katawan ng Panginoon Kristo. Salamat po na hindi namin kailangan maging magkakapareho para magkaisa. Tulungan niyo po kaming pahalagahan ang bawat kapatid dito. At hayaan niyo pong ang inyong Espiritu Santo ang gumabay sa amin na maglingkod sa isa't isa ng may pagpapakumbaba. Nawa ang aming pagkakaisa ay magdala ng kapurihan sa inyong pangalan at magpakita sa mundo
ng pag-ibig ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat ay magsabi ng